Magandang gabi, Sir Bob. Itago niyo na lang ako sa pangalang Eunice. Palagi ko palang inaabangan yung mga stories nyo, lalo bago matulog. Itong ikukwento ko ay nangyari noong November 2025 lang. Fresh pa to sa isipan ko. At hanggang ngayon, naiisip ko pa rin siya. Hindi ito yung lamig na nakaka-refresh, kundi yung lamig na parang nanonood sa buto mo at nagpapatayo sa balahibo mo. Nagsimula yung lahat sa isang biglaan na pag-aaya. Kasama ko yung dalawang friends ko na sina Ara at Mara. Dahil sobrang burnout na sa trabaho, naisipan naming mag-drive pa Baguio nang kahit walang anong reservation. Kami kasing magkakaibigan kapag biglaan doon natutuloy. Pero sa pagkakataong yon, sana pala ay hindi na kami tumuloy doon. Naarating na kami sa Baguio. Dahil weekend at medyo peak season na, kaya punuan na yung mga hotels at accommodations. Kahit ngayong maliliit na lodge, wala kaming mahanap. Sa sobrang pagod namin sa biyahe, nag-scroll kami sa FB at nakakita ng post tungkol sa isang transient house. Medyo malayo siya sa city proper, sa bandang dulo ng isang kalsada na puno ng mga pine trees. Dahil sa kagustuhan naming maapagpahinga na, hindi na kami nag-isip ng malalim. Pinuntahan na namin yon. May kalumaan na rin yung transient house, yung usual na makikita mo sa Baguio. Sinalubong kami ng isang matandang babae na medyo tipid magsalita. Hindi naman siya masungit, pero yung paraan ng pagtingin niya sa amin, parang may kung ano. Binigay na niya yung susi at tinuro yung kwarto namin sa second floor. Pagpasok pa lang, may kakaiba na akong naramdaman. Hindi ko alam kung dahil ba sa alikabok o dahil sobrang tahimik ng lugar. Pero binaliwala ko na lang muna dahil akala ko ay dala lang ng pagod sa biyahe. Hindi na nga kami nakapag-dinner o nakapag-ayos man lang. Basta nagpahinga na agad kami. Mga 2:00 ng madaling araw yon nang bigla akong magising. Alam mo yung pakiramdam na parang may nagmamasid sa'yo. Nakahiga ako sa sofa bed malapit sa bintana habang sina Ara at Mara naman ay mahimbing na natutulog sa malaking kama sa gitna ng kwarto. Nakapikit lang ako noon. Sinusubukan kong bumalik sa tulog. Pero doon ko narinig na parang may kumakaluskos mula sa ilalim ng hinihigaan ko. Parang may kukong kumakaluskos sa sahig na kahoy. May kabagalan nga lang yon. Naisip ko nga na makadaga o pusa. Nang tumigil yung pagkaluskos at napalitan naman ng mahinang paghinga sa mismong tabi ng unan ko. Ramdam ko yung hiningang lumabas sa kung kanino man yon. Basta hininga lang pero wala namang kahit anong boses. Pagmulat at pagtingin ko sa paligid ay wala naman. Tulog pa rin yung dalawa. Maya-maya, naramdaman ko na parang lumubog yung sofa bed sa may paanan ko. Yung para bang may umupo. Dahan-dahan yung paglubog nun. Pagtingin ko, may isang bulto ng tao na nakaupo patalikod sa akin. Hindi ko alam kung sino yon dahil yung dalawang kaibigan ko ay mahimbing na natutulog. Hanggang dahan-dahan itong humaharap sa akin. Nakaramdam ako ng takot nun. Nakatitig lang siya sa akin. Namumula yung mga mata niya. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noong mga sandaling yon, sir. Hindi ako maagalaw. Hindi ko alam kung yun ba yung bangungot o sleep paralysis. Pero gising yung diwa ko at ramdam ko yung bawat galaw ng higaan ko. At kita ko yung pagtitig niya. Gusto ko sanang sumigaw para gisingin yung mga kaibigan ko. Pero parang may naadagan sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras tumagal yon. Bago biglang gumaan yung pakiramdam ko, nawala yung paghinga sa tabi ko at naglaho yung anino sa harapan ko. Alam niyo yung para kang naalimpungatan na parang natauhan. Biglang umaga na pala nang hindi ko namalayan. Hindi ko alam kung nakatulog ba ako noon o ano. Parang ang bilis ng oras, sabi ko. Hindi ako makaimik noon habang nag-aayos para lumabas.
Tahimik din sina Ara at Mara na para bang may kanya-kanya kaming iniisip. Pumasok na ako ng banyo para maghilamos. Habang nagsasabon ng muka, nakarinig ako ng mahinang bulong. Hindi ko alam kung anong sinasabi, basta may binubulong. Akala ko isa sa kanila, kaya nagtanong ako ng bakit. Pero biglang tumahimik at walang sumagot. Pagmulat ko para magbanlaw, tumingin ako sa salamin na medyo malabo. Sa refleksyon, nakita kong dahan-dahan bumubukas yung pinto sa likuran ko. Pero paglingon ko, sarado naman yung pinto at nakakandado pa mula sa loob. Nanlamig yung buong katawan ko. Nagmadali na ako lumabas ng banyo at doon ko nakita sina Ara at Mara na nakaupo sa gilid. Parehong tulala at namumutla. Sinabi ni Ara na naramdaman daw nilang may nakatayo sa tabi ng cabinet habang naliligo ako. Parang may maitim na anino daw na hindi gumagalaw, pero ramdam mo yung pagkakatitig. Naikwento ko rin yung nangyari sa akin nung gabi. Doon na kami nagdesisyon na umalis na agad kahit na gusto pa naming magstay doon sa Baguio. Habang nag-iimpake, mas lalong bumibigat yung pakiramdam ko sa loob ng kwarto. Yung lamig na hindi masarap ng simoy ng hangin sa Baguio, kundi yung lamig na nanunuot sa buto mo at parang nagpapabigat sa bawat kilos mo. Yung para bang ayaw kaming paalisin. Dali-dali na kaming umalis sa transient house na yon at nag-drive na pauwi. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko, Sir Bob. Na-realize kong marami palang nagpaparamdam sa Baguio. Sa iba, ibang lamig ang sasalubong sa inyo. Hello po sa inyo, Sir Bob. Ako si Mina. Bali nangyari po tong karanasan ko noong summer break namin sa college. Kami ng mga barkada kong sina Ana, Mark, Lisa at Carlo. Nagplano kaming magbakasyon sa probinsya ng mama ko sa Quezon Province. Yung lugar na yon, malayo sa city. Puro bukid at kubat. Walang signal minsan at ang tahimik sa gabi na para bang walang buhay. Nag-start naman ang lahat ng maayos. Sumakay kami ng bus mula Manila at mahigit 4 na oras yung biyahe nun. Habang nasa daan ay excited kami. Si Ana at Lisa nagsiselfie-selfie pa. Si Mark at Carlo naman nagjo-joke tungkol sa mga aswang at multo sa probinsya. Ako naman ay tahimik kasi alam ko na medyo may pagka-creepy talaga yung lugar. Yung bahay kasi ni na mama na minana niya sa lola niya ay luma na rin. Gawa sa kahoy, yari pa raw nun matapos ang World War II. May malaking bakuran at sa likod ay may sapa na dumadaloy papunta sa gubat. Si mama kasi ay nasa abroad na, kaya kami lang ang mag-i-stay doon ng 1 linggo. Walang kapitbahay na malapit. Ang pinakamalapit na baryo siguro mga 30 minutes ang lakad pa. Pagdating namin doon ay hapon na. Malamig yung hangin at maamoy mo talaga yung mga damo. Inayos na rin namin yung mga gamit namin sa sala. Yung bahay na yon ay may 2 kwarto sa taas at malaking kusina sa first floor. May attic pa nga, pero laging nakalock yun kasi maraming lumang gamit. Nagluto na kami ng hapunan. Habang kumakain, nagkwentuhan kami tungkol sa buhay namin sa school. Wala masyadong usapan tungkol sa lugar. Gusto namin ma-relax. Kinabukasan nun ay nag-explore kami. Nagdakad-dakad sa bukid papunta sa sapa. Si Carlo naghubad na ng shirt at lumusong. Tinawag kami. Ako naman ay umiling lang kasi may pakiramdam akong parang may nanonood sa amin mula sa gubat. Yung mga puno, matataas at siksik pa. Tapos parang may mga aninong gumagalaw sa loob. Pero naisip ko na baka imagination lang yon. Nung hapon naman ay naglaro na lang kami sa may veranda. Papagabi na nun. Nang may bigla akong narinig na ingay mula sa likod ng bahay.
Yung para ba siyang malakas na yabag ng paa sa tuyong dahon. Tumingin ako pero wala namang ibang tao. Naisip ko kung ano yon. Yung barkada ko hindi napansin kasi abala sa paglalaro. Gabi na nang magsimula yung totoong takot. Matapos naming mag-dinner, nagpa siya kaming mag-campfire sa bakuran. Nagdala kami ng marshmallows at sticks. Habang pabilog kaming nakaupo, ay palamig naman din ng palamig yung hangin. Rinig mo na rin yung ingay ng kuliglig. Alam mo yung typical na camp vibes. Si Disa nagkwento ng ghost story mula sa school namin. Pero tumigil siya nang may marinig kaming kaluskos mula sa agubatan. Tinanong namin kung anong hayop yon. Tumingin kami pero madilim kasi wala kaming makita. Iniisip namin na baka aso lang. Pero yung pakiramdam ko parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Makalipas ng ilang oras ay pumasok na kami sa bahay. Ako at si Ana sa isang kwarto. Si Disa sa kabila kasama si Mark. Tas si Carlo sa sofa sa baba. Yung kwarto namin may malaking bintana na kaharap ng kagubatan. Hindi ako makatulog nun. Nang may marinig akong mahinang ugong, yung parang huni. Tumingin ako sa may bintana. Nang may mapansin akong figura na may katangkaran, payat at hindi gumagalaw. Inisip ko na baka puno lang yon. Pero pagkurap ko ay wala na yung figura. Kinabahan ako kaya dali-dali kong sinara yung bintana. Si Ana naman ay tulog na tulog. Kinabukasan ay nagpunta kami ng bayan para bumili ng pagkain. Habang nagbabayad kami sa nabili, ang sabi ng matandang tindera na ingat daw kami sa gabi, huwag palabas-labas. Tinanong ko kung bakit po. Ang sabi niya, basta may pagala-gala raw. Bumalik na kami ng bahay, nagluto at nag-ihaw ng barbecue. Habang naghahanda, nakita ko si Carlo na naatitig sa may kagubatan. Parang may nakita daw siyang ibang tao kanina. Napatango na lang ako. Sa loob-loob ko, parang pareho yata kami nang nakita. Noong mga hapon ay nagdakad-dakad muna kami sa may sapa. Si Mark parang batang patalon-talon sa may mga bato. Nang bigla siyang nadulas. Nasugatan yung tuhod niya. Nang dinadaluhan namin siya, parang may narinig kaming may hinang tawanan mula sa gubat. Parang tunog na nagtatawa ng mga bata. Pero pagtingin naman namin ay walang mga bata doon. Kinilabutan ako dahil hindi naman galing sa amin yung tunog. Ang sabi ko ay bumalik na kami sa bahay. Kumain at nagkwentuhan na lang kami. Nang may biglang kumatok sa pinto, tanda kong 3 katok yon. Nagkatinginan kami at nagtanong kung sino yon dahil wala naman kaming ibang bisita. Si Carlo na yung tumayo at lumapit sa pinto. Pero nang buksan niya ay wala namang tao. Pero ramdam namin yung hangin na pumasok at ang lamig. Sabi niya pakahangin lang, pero namumutla siya. Matapos yon ay nagpatay na kami ng ilaw at umakyat sa kwarto. Habang nakahiga, narinig ko ulit yung huni. Parang mas malakas na. Nagmumulayot sa kisame. Parang may tunog na ng yabag. Medyo mabagal na naglalakad. Pinakiramdaman ko lang pero kinakabahan na ako nun. Hindi pa rin nawawala yung tunog. Kaya naman nagtalukbong na ako ng kumot at nagsuot ng earphones para hindi ko masyadong marinig. Pinilit ko ng matulog. Kinabukasan, parang normal ulit ang lahat. Naglinis kami ng bahay. Matapos yun ay nagbabad muna kami sa sapa. Habang naalusong sa tubig si Ana, bigla na lang siyang napasigaw nang may humawak sa paa niya. Medyo malayo naman kami sa kanya. Isa pa, masyadong mababaw yung tubig sa sapa. Tanong namin kung anong sinasabi niyang may humawak. Basta, parang may magaspang daw na kamay na humawak sa paa niya. Hindi niya nakita kung ano yon kahit malinaw pa yung tubig.
Pag-angat niya ng paa, may pulang marka yon ng kamay. Kinilabutan kami sa nakita. Dali-dali na kami bumalik ng bahay nun at hindi na lumabas. Ang sabi naman ni Ana ay hindi yon mahapde o ano, pero nag-iwan lang ng marka. Maaga kaming nag-dinner, tapos noon ay kwentuhan. Nang biglang mag-brown out, di napatid di kaming mga babae. Nagpailaw kami gamit yung flashlight ng phone. Hinanap ko kung nasaan yung kandila o kaya kung may flashlight o lamp sa bahay. Pero hindi ko makita. Yun kasi yung unang beses na magstay ako ng matagal doon sa bahay. At ilang beses pa lang naman ako nakapunta noon doon. Kapag bibisita lang kina lolo at lola nung mga buhay pa sila. Ang sabi ko ay matulog na lang kami. Nasa kwarto na at nakahiga. Si Ana tulog agad. Ako hindi makatulog dahil may naririnig na naman akong mga huni at yabag mula sa kisame. Nang maya-maya, parang may kamay na humawak sa paa ko. Hindi si Ana yon dahil tulog na siya. Inilawan at nilibot ko ng tingin sa kwarto. Walang ibang pwedeng gumawa ng paghawak na yon. Kinikilabutan man, chinek ko yung ilalim ng kama. Wala namang ibang tao o ano, kaya sino ang gagawa nun sa akin? Kinumutan ko na lang yung buong katawan ko at pinilit na matulog. Mga ilang minuto siguro ang lumipas, nakarinig ako ng pagsitsit. Nanggagaling yon sa loob ng kwarto namin. Tulog pa rin si Ana, ako lang yung gising. Hindi ko makita kung ano o sino ang gumagawa ng pagsitsit. Pero kabado na talaga ako sa mga nangyayari. Mahina yung signal ng lahat ng cell networks noon sa lugar namin. Pero nakapag-text si Lisa at tinatanong kung may narinig din ba kaming mga yabag sa taas pati na pagsitsit. Ang sabi ko ay meron. Kinikilabutan na kami. Kinumusta ko nga si Carlo na siyang mag-isa sa baba na nasa sala. Ang sabi niya, narinig din daw niya yung mga yon. Akala nga niya ay nanitrip lang kami kaya hindi niya pinapansin. Napadasal na lang ako nun. Pilitin na lang namin makatulog kako at aalis na kami bukas. Yun nga yung ginawa namin. Imbis na 1 linggo ang stay namin doon ay nangalahati dahil sa mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari, pagpaparamdam at kung ano pa. Tinanong ko si mama nun kung napabless ba yung bahay at kung ano yung history nun. Para kasing ang daming nagaganap at nagpaparamdam. Ang sabi naman niya ay meron daw talaga. Matagal na rin kasi yung bahay, kaya siguro pinamumugaran na ng kung ano-anong multo, elemento, espiritu. Pag uwi raw niya ng Pilipinas ay ipabless namin yung bahay. Nangyari pala to sir noong 2019. Napabless nga namin yung bahay, pati yung buong bakuran at lupain doon, pati nga yung may bandang sapa. Nang doon kami magstay para sa family reunion last year, ay may kababalaghan na naman. Nakita ko ulit yung may katangkaran, payat at maitim na nilalang sa may bandang kakahuyan. Pagkusot ko ng mga mata ay nawala na ito. Pero alam ko kung anumang nilalang yon ay hindi pa rin ito nawawala at doon na nananahan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana ay mapili ninyo at ma-feature sa channel. Magandang gabi Sir Bob. Matagal ko na rin gustong isend itong kwento ko sa channel nyo. Isa pala ako sa palaging nag-aabang ng mga stories nyo gabi-gabi. Minsan nakikinig ako kapag nagtatrabaho at bago matulog. Nangyari tong kwento nung summer 2022. Pangalanan natin yung mga kasama kong sina Ken, Mark at Paulo na siyang nagmamaneho at may-ari ng sasakyang gamit namin. Simple lang naman yung plano. Mag-road trip, lumayo sa ingay ng Manila at maghanap ng lugar kung saan kami pwedeng mag-relax at uminom ng walang istorbo.
Nakahanap si Ken ng isang Airbnb sa isang liblib na bayan sa bandang norte. Basta sa may old farmhouse retreat daw. Mura lang siya, sir. Sobrang mura para sa isang buong bahay na may malawak na bakuran. Ang sabi pa sa description, malapit daw ito sa sikat na falls at napapalibutan ng mga puno, kaya malamig din kahit summer pa. Dahil mga excited kami at medyo gipit, hindi na rin kami nag-isip pa. Book na agad. Hindi man lang namin binasa yung ibang mga reviews na kung iisipin ngayon ay isa sa pinakamalaking pagkakamali namin. Atat na rin kasi kaming gumala noon at makalayo dahil hindi pa tapos ang pandemic noong mga panahon na yon. Nagsimula yung biyahe namin ng masaya. Puro tawanan, kumakanta pa at asaran. Pero habang papalayo kami sa highway at papasok na sa mga kalsadang hindi sementado, unti-unti na nagbago yung paligid. Paunti na rin ng paunti yung mga nadadaanan naming bahay. Yung mga poste ng ilaw ay nawawala na rin. Medyo late na nga kami nakarating. Mga lampas 5 PM na rin noon nang maarating kami sa mismong barangay kung nasaan yung farmhouse. Tinawagan namin yung caretaker. Nagpakilala siya bilang Mang Jojo. Sabi niya, antayin na lang daw namin siya sa tapat ng isang malaking puno ng balete sa may kanto dahil mahirap daw mahanap ang daan papasok. Nang makita namin si Mang Jojo, may kapayatan siya, nakasuot ng kupas na polo, tas yung mga mata niya parang lagi nakatingin sa likuran namin sa loob ng sasakyan. Hindi nga siya pala salita nun. Itinuro lang niya yung daan habang naasakay siya sa luma niyang bike. Pagdating namin sa farmhouse, tumambad sa amin ang may kalumaan ng bahay. Bale 2 palapag ito. Yung unang palapag ay gawa sa lumang bato, habang yung taas naman ay purong kahoy na nangingitim na sa kalumaan. Yung paligid ay puno ng matataas na talahib at naglalakihang mga puno. Iniabot na sa amin ni Mang Jojo yung susi. Paalala pa niya sa amin na bago daw mag-alas 6 ng gabi, dapat ay sarado na ang pinto at mga bintana sa bahay. At kahit ano raw ang mangyari ay huwag na kaming lalabas ng gabi, lalong-lalo kapag may tumatawag daw sa pangalan namin. Nagkatingin na naman kami magtotropa. Inisip namin na baka nananakot lang si Mang Jojo dahil alam niyang taga Manila kami. Tumango na lang ako at nagpasalamat. Hindi na ako nagtanong o kumontra pa. Umalis na yung matanda nang hindi man lang dumilingon. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Doon ay may naramdaman akong parang ang bigat. Parang may kakaiba sa hangin. Alam mo yung amoy ng luma na may halong amoy kandila. Ganun yung amoy ng bahay. Pero dahil pagod kami, hindi na rin namin pinansin. Nagbaba na kami ng mga gamit sa second floor. Isang malaking kwarto lang yung nandoon na may 4 na single bed. Mukhang sinadyang ginawa para sa mga grupong nagbabakasyon. Nag-umpisa na yung inuman namin sa veranda sa second floor. Hanggang sa unti-unti nang binalot ng dilim yung buong paligid. Bale Sir Bob, halos wala kang makita sa labas, kundi yung kalangitan lang at yung anino ng mga puno. Sobrang tahimik. Ni huni nga ng kuliglig wala. Yun yung una kong napansin na kakaiba. Sa probinsya kasi di ba dapat maingay kapag gabi dahil sa mga insekto? Pero doon, parang ang tahimik ng buong paligid. Yung boses lang namin yung maririnig mo. Mga bandang 9:00 siguro ng gabi yon, nagsimulang mag-iba yung tinuran ni Mark. Kanina pa kasi siya tahimik at nakatingin lang sa madilim na bahagi ng bakuran. Pre, may tao ba dun? Turo niya sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Sinilip naman namin ni Ken at Paulo gamit yung flashlight ng phone. Wala namang tao. Guni-guni mo lang yan, pre. Lasing ka lang, asar ni Ken. Pero si Mark hindi na kumibo. Parang namumutla pa siya at nanginginig. Dahil medyo tinamaan na rin kami, nagdesisyon na lang kaming pumasok at matulog na. Sinunod nga namin yung sabi ni Mang Jojo na isara ang lahat ng mga bintana
Maliban lang sa isa na bahagyang nakabukas para naman may pumasok na malamig na hangin. Doon na nga nagsimula yung kababalaghan. Nakahiga na ako at sinusubukang matulog nang makarinig ako ng kaluskos mula sa kisame. Yung parabang may nagkakalaykay. Inisip ko na baka daga lang o pusa. Pero yung kaluskos kasi may kasamang mabibigat na yabag. Mula sa kisame, parang may bumaba sa dingding. Rinig mo yung tunog ng kahoy na dingding ng bahay. Nang biglang bumukas yung pinto ng kwarto namin. Wala namang hangin sa loob at sigurado namang kaming nilak namin yung pinto. Mula sa madilim na pasilyo, may narinig kaming bumulong. "Jay, Ken, tulong." Boses yun ni Paulo. Pero ang naapagtataka, katabi namin si Paulo sa kabilang kama. Himbing na himbing nga ang tulog at humihilik pa. Sabay kaming napaupo ni na Ken at Mark. Binuksan ko yung flashlight ng phone at tinutok sa pinto. Pero wala namang ibang tao. Kaso yung sahig, may bakas ng paa na putik-putik papasok sa kwarto namin. Niyugyug na nga ni Ken si Paulo para gisingin. Nung magising si Paulo, tanong niya kung anong nangyari. Hindi pa kami nakasagot nang biglang may kumatok sa bintana. Yung bintanang iniwan naming bahagyang nakabukas. Bali Sir Bob, nasa second floor nga kami. Walang balkonahe sa tapat ng bintanang yon. Diretsyong hulog yon sa mataas na talahib sa baba. Pero bakit may kumakatok? Mabagal at parang nananadya pa nga yung katok. Wala sa amin yung gustong tumingin. Pero dahil sa kuryosidad, dahan-dahang lumapit dun si Ken. Paghawi niya ng kortina, napasigaw at napaatras pa siya hanggang tumama sa may kama. Tanong namin kung ano yon. Ang sabi niya, may batang nakalutang. Tiningnan namin yung bintana. May bata nga, namumutla ang balat. Nakadikit yung mukha niya sa salamin. Yung mga mata niya ay purong puti lang, walang itim. At ang mas nakakatakot, dahan-dahan niyang tinaas ang mga kamay niya at tinuro sa ilalim ng kama ni Mark. Kahit na kinikilabutan, sabay-sabay kaming napatingin sa ilalim ng kama ni Mark. Doon, may nakita kaming figura na hindi namin mawari kung ano. Nang mapansin naming lumabas yung mahabang kamay na punong-puno ng sugat. Parang gusto nitong hawakan kami. Nagkagulo na nga kami noon. Dali-dali kaming tumakbo palabas ng kwarto. Nang may marinig kaming iba't ibang boses na tinatawag yung pangalan namin. Hindi namin alam kung saan nanggagaling yon. Ang sabi ko ay huwag nang pansinin yon at umalis na kami sa bahay na yon. Pilit ko ang tinatawagan yung caretaker pero hindi siya sumasagot. Pagkababa namin ay may isang matandang babaeng nakasuot ng puting duster at puno ng putik ang buong katawan. Tinanong niya kung saan kami pupunta. Hindi pa tapos ang hapunan. Pero yung boses niya ay parang galing sa hukay. Matapos yun ay maraming boses na nagsasabay-sabay na parang galing sa bata, matanda, lalaki, babae. Tinatawag ang mga pangalan namin. Doon na kami nagpanik dahil hindi namin mabuksan yung pinto ng bahay. Naisip kong wala kaming ibang lalabasan kundi ang bintana sa veranda. Tumakbo kami pabalik sa taas at isa-isang tumalon mula roon. Hindi namin inisip kung mababalian pa kami. Pagtalon ko ay bigla akong nagising. Habol ko pa yung hininga ko noon. Binabangungot lang pala. Tiningnan ko yung mga kasama ko at tulog na tulog sila sa kanilang mga higaan. Nang biglang humangin ng malakas. Tiningnan ko yung bintana na medyo nakaawang. Nagulat at kinilabutan ako dahil may nakita akong na parang nangingitim na nagpuputik na kamay na nakahawak mula sa labas. Nasa ikalawang palapag kami kaya paanong makakaakyat kung sino man yung naroon. Kitang-kita ko yung kamay dahil ako yung malapit sa bintana. Kinusot ko yung mga mata ko at nawala yon. Naisip kong baka guni-guni ko lang.
Dahil malamig naman din nung gabing yon ay sinara ko na yung bintana. Tapos maya-maya ay minarinig ako na parang tumatawag sa pangalan ko. Nanggagaling yon sa labas ng kwarto. Naalala ko yung sabi ng caretaker sa amin na huwag daw namin papansinin o pagbubuksan kung sino man yung tumatawag sa amin. Hindi ko alam ang kwento sa likod nun. Pero kahit ano pa yon ay hindi ko talaga bubuksan yung pinto ng kwarto. Chinek ko pa nga kung nakalock yon. Nakalock naman. Pinilit ko na lang bumalik sa pagkakatulog habang nakatingin sa pintuan. Nakatulog naman ako ng ilang oras nun. Maaga akong nagising kinabukasan. Ganun din yung mga kasamahan ko. Parang latang-lata kaming lahat at hindi nakakuha ng maayos na tulog. Habang nagkakape kami nun ay naikwento ko sa kanila yung panaginip ko. Tandang-tanda ko kasi talaga na parang totoo siyang nangyari. Ang nakaagulat, maging silang tatlo ay pare-pareho ng napanaginipan ng tulad ng sa akin. As in ganun na ganun yung detalye na para bang pare-pareho naming naranasan mula sa bangungot yung mga pangyayari. Hindi talaga ako maapaniwala nun. Nagtayuan din ang mga balahibo ko sa batok nang ikwento rin nila na nung nagising at naalimpungatan sila nung madaling araw ay isa-isa rin nilang narinig yung kanilang mga pangalan na para bang tinatawag sila mula sa labas ng kwarto. Hindi rin nila pinansin yon. Wala sa amin ang nagbukas ng pinto nung gabi. Naisip namin kung lahat ba ng yun ay dala lang ng alak. Pero hindi kasi maikakaila yung mga paalala sa amin ni Mang Jojo kapag nagstay kami sa bahay na yon. Naglibot-libot kami sa farmhouse matapos namin mag-agahan. Maganda talaga ang paligid. Nag-road trip din kami sa mga malapit na lugar. Dahil medyo may kainitan dahil nga summer, ay busog naman yung mga mata mo. Yun kasi yung first time na magbarkada trip ulit kami simula nang mag-COVID. Bago pa maggabi ay bumalik na kami sa farmhouse. Mapapansin mo talaga na kabilang yung tao doon sa lugar. Kahit si Mang Jojo na siyang caretaker ay wala doon. Pero sabi naman niya na tawagan lang siya kung may kailangan kami at wag namin kakalimutan yung mga bilin niya. Matapos namin maghapunan ay umakyat na kami sa may veranda, nagkape at nagkwentuhan. May napansin na naman ulit si Mark sa may bandang madilim na bahagi ng bakuran dahil natahimik na naman siya. Tanong niya kung wala ba talagang ibang tao doon sa malaking puno ng mangga. Katulad yan ang sinabi niya sa amin nung nakaraang gabi. Ako naman ay tiningnan ko. May napansin nga ako na parang may gumalaw pero hindi ko napansin yung figura. Ang sabi ko baka hayop lang o ano o baka napadaan si Mang Jojo. Itinuloy na namin ang kwentuhan hanggang sa magkayayaan ng matulog dahil inaantok na. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga gamit dahil pa-check out na, nakwento ko na naman na naulit yung panaginip ko, pati yung kamay sa bintana at yung tumatawag sa pangalan ko sa labas ng kwarto. At alam niyo ba Sir Bob, ganun din daw sila. Pare-pareho kaming naulit yung mga karanasan namin nung gabing yon. Bago kami umalis, dumating si Mang Jojo para i-check ang lahat pati na ibigay sa kanya yung susi. Naikwento ko yung mga karanasan namin sa bahay. Doon niya inamin sa amin na yung buong farmhouse daw ay pinalilibutan ng mga elemento. Hindi naman daw sila nananakit pero pinaglalaruan kami. Kung ikaw raw yung tipong matatakutin, siguro ay unang gabi pa lang ay umalis na raw kami. Kaya pinaalala niya na isara ang mga bintana at pinto tuwing gabi. Dahil yun kasi ang oras kung kailan mas mapaglaro ang mga elemento. Yun daw ang dahilan ng mga kakaiba naming pairamdam sa bahay. Kaya rin mas mababa sa pangkaraniwan yung renta sa stay namin doon. Kaya pala mura ay mapapamura ka. Nakiusap na lang din si Mang Jojo na kung maaari ay hindi namin ipagkalat o ikwento sa iba. Sa totoo lang, ay nag-enjoy naman kami sa lugar. Sa bahay lang talaga yung may kakaiba.
Hindi naman siya yung sobrang nakakatakot, pero nakakakilabot sa pakiramdam. Nasa sayo na lang kung paano mo siya titingnan. Hindi ko na lang sasabihin yung specific na lugar at yung accommodation dahil ayoko rin talaga silang masira ng tuluyan. Hanggang ngayon kasi ay open pa na i-book ang kanilang place. Basta ang masasabi ko lang, banda to sa may norte. Ito lang ang kwento naming magbabarkada, Sir Bob. Pasensya na kung napahaba. Maraming salamat sa inyong pagbabasa.